So, what's mga Lodi Cakes, magbabalik si Mentor Neil. So, alam ko na marami sa inyo nag-antay about sa pagturo ko ng ganito, no? Sa tutorials. And sabi ko nga na paminsan-minsan na lang ako magtuturo. Pero marami kasing nagchat-chat, marami nagko-comment din na gusto nilang matutunan itong volume profile, no? So, ito yung bagong strategy na pinasukan ko, pinag-aralan ko. Ito na, pagbibigyan ko na kayo. So, tuturuan ko na kayo paano gamitin yung volume profile. Okay, so simulan natin para kasi medyo mahaba-haba to. So, ang volume profile mga Lodi Cakes, marami yan. Maraming klase. Merong fixed range. So, makikita nyo yan dito sa indicators. So, kung pupunta kayo sa indicators, tapos meron tayong technicals, click nyo yung profiles. Ayan, meron tayong session, meron tayong busy vol, meron tayong time price opportunity, anything, no? Pero, ang ginagamit ko lang dito sa ngayon is more often is tong fixed range volume profile or yung FRVP. Okay, so medyo mabubulol-bulol ako dito pero ayun nga, bago nyo to simulan panoorin, itong fixed range volume profile magagamit lang to if naka-upgrade yung account nyo sa TradingView. So kapag free yung ginagamit nyo, hindi nyo siya ma-access, no? So ang mangyayari is wala, kahit pindutin nyo yan, walang lalilitaw sa chart nyo. If ever naman na meron kayo access nito, hindi lahat ng brokers na gagamit ito. So, for example, ito yung Bybit na ginagamit ko, okay siya, nagwo-work yung volume profile, pero sa other brokers dito sa TradingView, hindi siya lumilitaw. Ewan ko anong dahilan, pero ayun nga, gawin nyo na lang is, if ayaw, for example, ayaw sa Binance, then hanap na lang kayo sa BingX or anything, basta same chart na same coins, para-paraw lang yan, iba lang yung price, no? So, ayun nga, mas ginagamit ko tong fixed range volume profile and pag-aralan muna natin ano yung volume profile, no? So, ang volume profile, para tong roadmap ng price. So dito it shows how much trading happened at different price levels during a specific time. So pinagkaiba nito sa volume mismo is ang volume pinapakita lang nito yung volume per candle. So nakadepende sa time frame. So for example, kung naka 1 hour time frame kayo, then per candle pinapakita niya gaano kalakas or kahina yung volume. Which is malalaman lang natin kung gaano kalakas yung buying or selling pressure sa isang candle, pero hindi natin alam kung saan sila or saan anong price sila nagsimulang bumili or magsibagbenta. So dito papasok yung volume profile. So para tong Fibonacci, pero sa volume profile nag-analyze tayo based on historical data, not science theory. So alam naman natin yung Fibonacci retracement is nagbe-base lang tayo doon sa golden rule, no, yung 0.61618. And ang ginagawa lang natin basta below 50 discount, above 50 premium. So ang ginagawa is parang nanguhula na rin tayo kung saan siya magre-react, no? Pero dito sa volume profile, para din siyang Fibonacci kasi nag-aantay tayo ng retracement. Pero dito alam natin kung saan yung pinaka malakas na volume, pinakamahinang volume sa buong trend na yon. Okay? Sa buong movement na yon. So ano yung use case nito? So, ang use case nito is pinapakita kung saan yung pinaka malaking volume na nangyari sa price. Wala naman natin, no? Pero sasabihin ko to para sa mga baguhan na nanonood dyan, walang 100% sa mga strategy na lahat ng tinuturo dito. Walang 100% lahat, pati mga tinuturo kong indicators, walang 100%. Pero ang ginagawa natin is pinapataas natin yung probability na manalo sa trading through mga clues or mga information na binibigay ng market sa atin. So basically, ang volume profile is nagsisilbing support and resistance levels. So papakita ko sa inyo mamaya yan. So ito yung anatomy ng volume profile, okay? So pare-pareho lang yung itsura niya, ganito yan. Ayan. So meron tayong point of control or POC. So makikita niyo dito sa chart, no, ang POC, yan yung pinakamataas na trading volume sa range na nilagay mo. Okay? So, kung meron ka nilagay na range from September 1 to September 30, papakita niya dito yung POC kung saan yung pinakamataas na volume na nangyari sa price na yun. So, for example, ito, sabihin natin, nakatutok siya sa 5,000 dito. It means, yung POC natin is 5,000, which means sa 5,000 na price, dito na maraming nag-agree na bumili or magbenta ng kanilang assets. So ito yung pinakamataas na volume na nangyari sa range na to. So yung value area or yung VA, ito yung nakikita nyo, ayan, no, yung pinaka-highlight na color gray, no?
So, dito mapapansin nyo, dark yung color. Makikita nyo yung gray niya is dark and yung sa taas is light. So, yung pinaka-darkest part ng volume profile, yun yung value area, which means 70% ng trades nangyari doon. No, ayun, no. The price range where 70% of all trades happen. So this shows the fair value zone. So which means sa loob ng dark area na to or dark gray na to, ito yung tinatawag nating fair value. So ano ibig sabihin ng fair value? Sa Tagalog, ito yung di ko alam Tagalog na, pero kumbaga sa presyo, ito yung masasabi nating worth it bilhin or ibenta. Okay? So, basically, dito maraming nag-trade sa mga tao. So, pag nakita natin yung value area, may chance na maging support ito, may chance na maging resistance ito. Sa value area, meron tayong dalawang level. Meron tayong value area high at meron tayong low. So, kung mapapansin nyo, kung saan natapos yung price, yun yung high. Saan yung natapos yung price sa baba, that's low. So, range lang yan. And isa yan sa mga nililabel natin kapag pinull out natin yung volume profile natin. Then, meron tayong low volume nodes. So, meron tong high and low volume nodes. So, ibig sabihin ng low volume nodes, ito yung area na kung saan wala masyado nag-trade. So, makikita natin dito, sa chart na to, dito sa part na kung saan napakalit ng mga candles, yan yung mga low volume nodes. Ngayon dito sa low volume nodes mga lods, dahil mahina yung volume niya or konti lang yung mga nag-trade dito, basically nagiging volatile yung price once na nandito sa mga low volume nodes. So pag low volume nodes, usually yun yung iniiwasan natin sa pagta-trade, no? So most likely doon nagkakaroon ng mga liquidity grabbings, na doon nagkakaroon ng mga liquidation sa area na yun kasi nga sobrang konti lang ng liquidity. So always na mag-focus sa mga matataas na volume sa volume profile natin. So meron ako mga ito yung strategy natin. So basically itong strategy natin is a retracement strategy or pullback strategy. So simple lang, matagal ko nang ginagawa yung pullback strategy, hindi lang sa volume trading, sa lahat, no. So always akong after ng isang trend, always ko inaantay yung pullback to buy a fair value or to short sa fair value. So, sa pullback strategy ito yun. Sinimplihan ko na pero papakita ko sa inyo yan. Basahin nyo na lang. Yan, no? So, look for an impulsive trend. Check higher time frame bias. So, para sa mga baguhan lang dito, naturo ko na to before. No? Itong mga lower time frame. Itong mga turtle soup. Hindi ko na uulitin dito yan. Please panoorin nyo na lang yung mga past videos ko. Meron ako ultimate course doon. Make sure to check nyo sa mga baguhan dyan. And i-skip ko na to na. So dito naman sa tips, ito yung based on my experience, no. So yung tips dito is pwede yung gamitin tong volume profile as take profit targets. So hindi lang siya about sa pullback. Pwede nyo rin itong gamitin sa higher time frame, na kung saan makikita natin sa higher time frame trend kung nasaan yung potential na pwedeng mag-take profit yung market or saan pwede pumunta. Kasi nga 'di ba nga volume profile pinapakita niya kung saan potentially pwedeng pumunta yung market. So pwedeng kung hanggang saan lang tayo magte-take profit, hanggang saan lang tayo mag-antay, 'di ba? So you can use this in multiple time frames for more accuracy. So hindi lang sa isang time frame, pwede nyo rin siyang gamitin sa mga smaller time frames. For example, nag-pull out kayo sa higher time frame, then punta kayo sa lower time frame, pwede nyo rin i-pull out ulit yan. So you don't need premium and discount here. So sa mga nag-aral dyan about sa premium and discount, hindi natin kailangan dito to. So hayaan nyo na yun, huwag nyo na isipin yun. So basically, kung yung market is uptrending, tapos nag-pullback siya pero wala pa siya sa discounted area, pero meron siyang volume dito, if magpakita na yun ng confirmation natin, then pwede tayong mag-long position doon. Pero syempre, depende pa rin yan sa risk tolerance nyo. If yung tolerance nyo is 1:1 lang yung risk to reward nyo, 1:2, then that's okay. Pero kung kayo naglo-look forward sa mga more non-idealistic take profit, then pwede nyo namang hindi i-take. Okay? Ang inano ko lang dito is hindi nyo naman kailangan ng premium and discount pag gumagamit kayo ng volume profile para hindi kayo malito. Okay? So first, ang tuturo ko muna sa inyo is paano i-plot yung fixed range volume profile. Okay? So makikita natin dito sa gilid, once na na-indicate nyo na yung fixed range na, so punta kayo sa indicators, then click nyo lang itong stars, then mapupunta yan dito sa gilid. So pupunta kayo sa bandang sa bandang forecasting and measurement tools, kung saan nyo makikita yung
long position and short position. So makikita nyo dito yung volume base, meron tayong mga different types of volume base, pero yun sa atin yung fixed range volume profile. So ginawa ko is nilagyan ko din siya ng star para mapunta siya dito sa tools ko. Okay, so may shortcut na ako ito, nasa pangatlo to the last, no? So at pag giniklik ko na siya, automatic ko na siyang lilitaw dyan. So yan, gawin nyo. And inedit ko pala to, kung makikita nyo kasi kulay gray to. Pwede nyo naman edit ko anong gusto nyong kulay, basta sa akin na to gray yan. Pero ang default ata niya red and blue or something, blah blah blah. So anyways, so paano ko ginagamit yung fixed range volume profile? Una kong ginagawa is sinahanap ko yung trend, kung saan nagkaroon ng spike, kung saan nagkaroon ng impulsive move. So makikita natin dito, meron tayong trend dito, no? So meron tayong upward move. So usually pag nilalagay ko yung volume profile, nilalagay ko siya mula dun sa kung saan simula yung trend. For example, ito, makikita natin na umangat, bumaba, umangat, bumaba, umangat, bumaba, sabay angat. So itong part na yan lang yung gagawin kong, yan lang yung lalagyan kong fixed range volume profile. So hindi ko nasasama to kasi obviously maraming volume dito. So ang mangyayari is nandito lahat yung order, which is hindi ko kailangan yon. Ang gusto ko is yung mismong trend dito. So kung ibabalik natin to dito, hindi naman natin alam kung saan siya potentially pwedeng bumalik. So ang gagawin nyo, click nyo yung fixed range and click nyo yung control para nakamagnet siya sa mga price. So pinaka lowest point or swing low dito, click, tapos pinaka lowest swing high ng trend. Then boom, ganun, simple. Lilitaw na yung volume profile natin. Now, una kong ginagawa is always natin i-label yung volume profile. So for example, makikita natin dito, ito yung volume area high niya, yung VAH. Tapos ito yung POC natin. Hindi ko na minamark yung POC kasi meron naman siya yung line sa gitna, makikita nyo. So nakikita nyo sa screen nyo, meron line sa gitna, yan yung pinakamalakas na volume during this area. So nasa 4-hour time frame ako, nasa Ethereum ako. And ang higher time frame ko dito sa crypto is 4 hour, minsan daily pero most likely 4 hour. Then ang lower time frame ko is 1 hour, doon ako nag-execute. Now, na-pull out na natin yung na-label na natin yung volume profile. Isa din sa sinabi ko dito sa strategy is look for high volume outside the value area. So ito yung value area, di ba, yung kung saan yung gray. Hanap kayo ng mga malalaking volume. Ito, nakita nyo dito sa baba, meron tayong dalawang volume dito. Okay? So meron dito, meron dito. So that means dito sa part na to, may mga willing bumili or magbenta ng price assets nila pati dito. So ginagawa ko is lalagay ko yung box, drawing ko lang ganyan. Same thing dun sa baba. Yan. So now, ano yung sinabi kong step na susunod? Kailangan makakita tayo ng previous breakout or rejection area. So kung nakita natin dito, kung extend natin lahat ng nilabel natin, ano yung potentially pwede niyang maging previous breakout. Ito, di ba? So pag in-extend nyo to, nakita nyo, dati siyang na-reject. So dati siyang nag-act as resistance, but now nung binalikan nito, nabasag na siya, and potentially pwede itong mag-act as support. No? So makita nyo, meron tayong resistance, bumaba, nabasag, then pwede maging support. Yung value area low pwede, kung mapapansin nyo, kung i-extend natin yan sa dulo, no, yung value area low, boom. So dati rin siyang resistance. So hindi siya totally tumama pero malapit na siya. So basically, consider tong value area low. So it's either value area low or dito sa baba, ito yung magiging nating support sa pag-trade dito ng long position. Kasi nga alam natin na pataas yung market, sa lower time frame pwede pang pababa. So yung value area high, iiwan ko na lang siya dito for take profit. So yun yung sinasabi ko sa inyo. So pag bumaba itong market dito, then umangat, pwede natin kunin itong value area high na yan. Okay? So anong gagawin natin? So antayin natin bumaba muna si Ethereum sa area natin dito. Now, napansin nyo na tinamaan na yung value area low niya dito. Tingnan natin sa 1 hour time frame kung meron turtle soup na mangyayari. Turtle soup dito sa part na to nag-form. Pero hindi ko gusto, hindi maganda yung pagka turtle soup niya. Dapat mahaba yung wick niya.
and meron din tayong market structure break dito, no? So alam natin na yung market can still go down. Okay? Now, ang pwede nyo gawin dito is pwede nyo i-take advantage yung pag-short. Total, may nakuha na siyang all-time high or higher time frame liquidity. Mas malakas yung volume niya to go down. So, pwede natin gawin is pull out natin yung volume profile from here to here. So, makikita natin na meron tayong area or volume dito sa part na to. Now, pwede natin gawin is if babalik ito sa POC natin, no? So, yung POC natin, dati rin siyang naging resistance, no? So dati rin siyang resistance dito, and now nag-act siya as resistance ulit. So nabasag siya, then hindi na na-respect. Now pwede siyang maging act as a resistance dito sa area na to sa 1 hour time frame natin. So mag-aantay lang tayo kung babalik, no? Okay. So anong nangyari is hindi siya bumalik sa POC natin. So wala siyang area na binalikan dito kundi itong part na to, which is wala tayong short trade doon. So now disregard na natin to, balik tayo dun sa main focus natin na yung 4 hour time frame. So napansin natin umabot na siya dito sa previous resistance na ngayon support. So anong inaantay natin dito? Nag-aantay tayo ng turtle soup. So meron na ba tayo? So wala pang turtle soup to. No? So, ang gagawin natin is mag-aantay tayo ng mga ilang candles. So, meron na ba tayong turtle soup? Pwede na ba tayo mag-long position nito? Hindi. So, mapapansin nyo, meron tayong trend dito. Meron din tayong low resistance liquidity dito. So, dito sa low resistance liquidity, pwede pa itong bumaba para makuha to. Okay? So, nagbi-build siya ng liquidities dito and hindi maganda to go long. And sabi nga natin, meron pa tayong pagbaba na nangyari dito. So, antay tayo ng turtle soup. Ang turtle soup yung magbibigay ng sign na ayaw na niya sa trend na yon. Like, mag-shift na siya into another trend. So, let's see. Ayun. So, nakita niyan, kung binalikan niya yung isang liquidity dito sa area na to, sabay nag-reject, sabay bullish candle. So, itong part na to, yan yung nagsisilbing sign na gusto na mag-reverse ni Ethereum. Okay, so yung turtle soup ang inaantay natin, pwede niya rin gawin niya dito sa baba, pero nangyari siya during this area. So ano na yung mga confluences natin? So tumama na siya dito sa previous previous resistance na ngayon nag-act as a support na meron turtle soup sa 1 hour time frame, and alam natin na 4 hour is still uptrend. So anong gagawin natin? Ano yung magiging sa position natin dito? So alisin niyo na tong value area low na to, no? Meron tayong turtle soup dito. Pwede natin i-take ito. So sinasabi ko nga sa inyo, hindi 100% to. Naging example ko lang to kasi gusto ko pakita sa inyo, pero hindi 100% itong trade, itong strategy natin. So makapapansin natin, ito yung ideal entry point natin. So bakit ito yung ideal entry point? Kasi nagantay tayo na mag-close ng candle. So, ang turtle soup, hindi natin malalaman yan hanggat hindi nagko-close yung second candle. So, ito yung first candle. Ito yung second candle. Now, nag-close siya ng sobrang laking bullish engulfing candle. So, kung saan yung close niya, pwede kayo mag-enter dyan. Kung gusto niyo ng more, pwede kayo mag-antay ng konti pababa, pero may chance na kasing hindi na bumaba yun. So, ideally, yan yung magiging entry point natin. The stop loss is just below the swing points. Okay? So, invalidation point natin to na kapag bumaba pa yung market dito, it means gusto niya pang bumaba. So, always dapat kayo mayroong invalidation point. Now, kung mapapansin natin, saan yung magiging take profit natin? So, pwede tayo mag-base sa mga nakikita natin sa price action, no? Pwede tayo mag-take profit dito sa low resistance liquidities dito. So, meron tayong 1:1:3. At the same time, dati rin siyang FVG. Tapos, meron tayong POC dito sa 4 hour time frame. Doon tayo pumunta sa 4 hour time frame. Ayan. Nakita nyo yung POC. Yan yung point of control ng market. So, alisin na natin itong mga taas. Pwede nyo rin take itong VAH. Pero, syempre kailangan ideal yung pagtitake profit nyo and paglagay nyo ng stop loss. No? Bahala kayo. Kung gusto nyo mag times 10 dyan, then pull out nyo sa pinakataas. Basta ang tinuturo dito is ideally kung saan tayo pwede mag-take profit or saan siya pwede mag-reverse ulit. So,
maganda tong naging take profit targets natin kasi kung mapapansin nyo, meron tayong FVG, meron tayong low resistance liquidity, meron din tayong POC dito sa 4-hour time frame. Now, ito yung POC. Meron na tayong 1:1.5 risk to reward ratio. Ang totoong trades mga lods is entry and exit. So kailangan meron tayong exit position ng idealistic. Hindi tayo pwede mag-take profit ng times 10 dito, hindi tayo pwede mag-sniper entry, no? So ganito talaga na yung trade. So tingnan natin kung taabot siya, no? Yun. So anong nangyari is umabot siya sa POC natin, no? Meron tayong konting drawdown dito sa part na to, but still umabot siya sa area na to. So kung nag-take profit kayo dito sa low resistance liquidity, tapos na kayo nung isang araw pa lang. No, so day trading, pero dahil gusto natin kunin yung POC, then ayun, nakuha natin. Now tingnan natin kung ano magiging reaction ng market sa POC, no? Ayun. So nakita natin naging wild si Ethereum nung tinama niya yung POC. Kasi kung pupunta nga tayo sa 4-hour time frame, nasaan yung pinlot natin? Nilagay nga natin to, meron siyang POC dito. Now, tingnan nyo anong nangyari. Dahil highest traded volume yung area na to, no? Dahil highest traded volume ito, tingnan nyo nangyari. Yan. Nagtuloy-tuloy siyang bumaba. So, nagigets nyo ba? So, nagiging magnet yung volume profile natin. So, alam natin, pinapakita niya dito, ini-indicate niya kung nasa anong price mas maraming nagtitrade yung market. Okay, so simple as that. Ganun lang ginagawa ng volume profile. Medyo nakakalito lang kung first time nyo to, kung beginner kayo. Make sure na pag-aralan nyo muna yung mga basic course natin. And dito kasi in-apply ko na kagad yung smart money concepts natin kasi nga hindi ako nagtitrade na based on volume profile lang na kung ano yung nandito, then bara-bara lang tayo mag-trade. So ang ginagawa natin is pinapataas natin yung probability natin manalo. So yun, shinare ko na sa inyo yung strategy ko or yung natutunan kong volume profile, and I hope nakatulong ako ng malaki sa inyo. Please comment lang kayo sa baba kung ano yung mga gusto nyo makita in the future. Papansinin ko lahat yan. Pag nakita ko yung mga feedback nyo, then mas pagagandahin pa natin YouTube channel, and yun, para sa inyo naman to lahat. So salamat mga Lodi Geeks sa pagbigay ng feedback sa akin na gawin tong video na to. And malaking tulong if magsasubscribe kayo, share nyo na rin sa mga kaibigan nyo at makatulong tayo sa lahat ng mga baguhan sa trading industry. Mentor Neil here. Walang signing out. Next time ulit.